puri ng ating Diyos. Mga kapatid, ngayon pong umagang ito, ang araw ng Kapaskuhan, katulad sinabi natin. Ano ba hinihintay natin sa araw ng Pasko? Ano ba hinihintay natin sa Kapaskuhan ito? Magbulay-bulay po tayo sa kanyang salita mula po sa Lucas chapter 2, verse 25 to 35. Babasahin ko lang po muna ang talatang 25. Lucas 2:25. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ang bahaging binasa po natin talata ay panahon na kung saan ang ating Panginoon Kristo ay isinilang na at siya po ay nasa mga 8 araw na po ng time na yon. At kailangan pong si Jose at Maria ay kailangang ihandog ang sanggol sa templo. At sa pagdala nila sa sanggol sa templo, sa ating Panginoon Kristo, yung sanggol na sinilang, nandoon ang isang lalaki na ang pangalan ay Simeon. Ang sabi ng Biblia, si Simeon ay isang lalaking matuwid, righteous, may takot sa Diyos. Pag sinabi natin fear of God, ibig sabihin he has the wisdom of the Lord, na karunungan ng Panginoon sumasa kanya, at siya po'y mayroong pananampalataya at sumusunod sa Panginoon. Ang isa sa magandang makita natin sa kanya, siya'y naghihintay ng katapusan ng Israel. Ang hinihintay nitong lalaking ito na si Simeon ay ikatutubos ng Israel, dahil sa panahon na yun, nabanggit na po na sa nakaraan, sila po ay kasalukuyang nasasakop ng bansang Roma. At sila po ay yung bansang Israel during that time ay very much oppressed, no, by other countries. Nabanggit na rin sa nakaraan na after this was 400 years ago, na kung saan ang Diyos ay tahimik sa bayan ng Israel. Pagkatapos ng mga propeta, na kung saan ang mga propeta ay nangusap ang Diyos sa pamamagitan nila sa bayang Israel, pagkatapos ng mga propeta, wala nang 400 years, tahimik ang Diyos. In a way, tahimik siya na walang ginamit na propeta ang Panginoon. And this time, after 400 years, isang lalaki ng Panginoon na naghihintay na katubusan ng Israel ang nandito at nag-aabang sa may templo. Ang sabi ng talata, nasa kanya ang Espiritu Santo. Gusto kong puntahan po natin yon. Bilang mga mananampalataya sa ating panahon, it's very much important na nasa atin ang presensya ng Banal na Espiritu. Na tayo po ay nakatitiyak tayo, na tayo po ay pinangungunahan ng Banal na Espiritu ng Diyos. Bakit po ba? Sabi po dito, si Simeon na naghihintay sa katubusan ng Israel, na noon ay sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos, anong naranasan niya? Una, sabi dito, verse 26, ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na pinangako ng Panginoon. Ang Banal na Espiritu ang nangungusap sa puso ng tao sa panahon na yon, na kung saan tahimik ang Diyos, ano? Pero sa pagkakataong ito, nasa kanyang Espiritu Santo, muling nangusap ang Diyos sa tao. Sa pamamagitan po nito si Simeon, ano? At pinahayag ng Espiritu sa kanya. Ang Banal na Espiritu ay nangungusap sa mga mananampalatayaan niya, sa mga matuwid niya. Ang Banal na Espiritu, kung sumasa atin ng Espiritu Santo ng Panginoon, siya po ay tinuturo niya sa atin direksyon ng ating buhay. Sabi po dito, pinahayag ng Espiritu sa kanya na hindi siya mamamatay hangga't hindi niya nakikita ang Spirit ng pangako ang Kristong pinangako ng Panginoon. Yung pangungusap ng Banal na Espiritu sa kanya, yun ang kanyang pinanghawakan. And we believe, mga kapatid, kung tayo po bilang mananampalataya Kristiyano, we believe that the Holy Spirit is God. Ang Banal na Espiritu ay Diyos. Isa sa bahagi po ng kadyosan ng tatlong persona ng Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. At bilang Diyos, sabi dito, siya nagpahayag kay Simeon ano ba ang direksyon ng kanyang buhay. Siya po ang nagpakita kung yung anong magaganap sa buhay po nito si Simeon. Sabi niya, hindi ka mamamatay hanggang di mo nakikita ang Kristong Panginoon. Kung sumasa ating Banal na Espiritu,
ipinahayag niya sa atin ang direksyon ng ating mga buhay. Sabi po ng verse 27, sa patnubay ng Espiritu, the Holy Spirit again, si Simeon ay pumasok sa templo at nagdalhin doon si Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa tinakda ng kautusan. Sabi ng verse 28, kinarga ni Simeon ng sanggol pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Ang sabi ng talata, sa patnubay ng Espiritu. Kung sumasa atin ang Banal na Espiritu, hindi lang siya nagpapahayag ng direksyon sa buhay natin, kundi siya pumapatnubay. He also guides us, no? He leads us kung saan tayo pupunta. Yung hindi lang direksyon ng buhay natin, kundi yung actual na pupuntahan natin. Kaya ang Banal na Espiritu din, hindi lang yung direksyon ng iyong kinabukasan, kundi yung mismong gagawin mo sa kasalukuyan. It is the Holy Spirit that will guide us. Ano po? Siya po yung gagabay sa atin. Siya yung papatnubay sa atin. Kaya si Simeon, sa patnubay ng Espiritu, kaya siya nasa templo. It is because of the Holy Spirit why si Simeon during that time ay nasa loob ng templo. Ginabayan siya ng Banal na Espiritu. Pinatubayan siya. Ang Banal na Espiritu ang nagdala sa kanya doon sa templo. At ang sabi ng talata, kinarga niya ang sanggol, and afterwards, when he experienced the Christ of Christmas, nagpuri si Simeon sa Panginoon. And that was because of the presence of the Holy Spirit sa buhay po ng lalaking ito. Wala pa sa kanya ang Panginoong Jesucristo during that time. Ang nasa kanya ay ang pagkilos ng Banal na Espiritu. Pero tingnan po natin ito. Kung sumasa atin ang Espiritu Santo ng Panginoon, gagabayan kanya sa buhay patungo kay Kristo. Sabi iba, meron kasi mga claim, no, nagke-claim na ang Diyos nangungusap sa kanya. Kapag ang Diyos nangusap sa iyo through the Holy Spirit, gagabayan kanya patungo sa Kristo ng Pasko. Ituturo kanya sa Panginoong Jesucristo. Ang layunin ng Banal na Espiritu ay hindi para ikaw ay ilayo sa Diyos at magpakilala ng ibang Diyos. Ang layunin ng Banal na Espiritu ay dalhin kanya sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At yun ang ginawa ng Banal na Espiritu kay Simeon doon nung siya makatagpo ni Simeon ang sanggol na si Jesus nung dalhin ito ni Jose at Maria. Katandaan po natin, kung tayo puspos ng Banal na Espiritu, ipahayag niya sa iyo ang direksyon ng buhay mo sa hinaharap. Sasamahan ka niya, gagabayan ka niya sa kasalukuyang buhay mo ngayon. Pero tandaan po natin, lahat ng ituturo niya sa atin ay nagtuturo sa pagkilala kay Kristo bilang ating Panginoon. Dadalhin ka niya sa Kristong isinilang noong unang araw ng Pasko. At sa panahon natin ngayon, dadalhin ka niya doon sa krus ng Kalbaryo. Dadalhin ka niya doon sa pagtubos ni Kristo sa ating mga kasalanan. At alam natin, sabi nga sa banal na kasulatan, di ba po, na tayo po ay mapuspos ng Banal na Espiritu. Tayo pong lahat ay mapuspos ng Banal na Espiritu. And when we say mapuspos ng Espiritu, tayo ay pangunahan, gabayan, dalhin ng Banal na Espiritu patungo sa ating Panginoon. At lahat po ng ito, mga kapatid, ang lahat ng ginagawa ng Banal na Espiritu sa atin is pointing us towards knowing Christ and praising the Lord in our lives. Kaya nung makita niyang sanggol, doon niyo po ito, nagpuri siya sa Diyos. Nagpuri siya sa Diyos. At sabi niya sa kanyang papuri ay ito, basahin ko po. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumao mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Naranasan niya ang pangako ng Panginoon when he experienced Jesus. Nung ma-encounter niya ang Panginoon Kristo, sabi niya, yamang nakita ko na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po'y liwanag na tatanglaw sa mga hintil at bibigay dangal sa iyong bansang Israel. He proclaimed, pwede na po ako mamatay, Panginoon. Nangyari na po ang direksyon mo sa buhay ko. Nangyari na po ang plano mo sa buhay ko. Natagpuan ko na ang Panginoon. Pwede na po ako yumao ayon sa iyong pangako. And that was his praises the Lord. Pero ito maganda makita natin. After praising God,
nagpahayag si Simeon kay Maria. Sabi niya, tandaan mo, verse 34, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutulig sa siya ng marami. Kaya't mahayag ang kanilang iniisip, dahil dito magdaranas ka ng matinding kapigatiang parang isang patalim na tinarak sa iyong puso. Nagpahayag si Simeon ng magaganap sa buhay po ng sanggol na kanyang kinarga. Anong magaganap? Sabi niya, ang sanggol ay nakatalaga sa ikapapahamak at ikaliligtas ng marami. Sabi niya, siya maging tanda ng Diyos. Sabi niya dito, ikaw Maria, magdadanas ka ng matinding kapigatian na parang tinarakan ka ng patalim sa iyong puso. Alam natin yan, yung kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ipinahayag ni Simeon sa pangunguna ng Banal na Espiritu kung ano ang magaganap sa sanggol na kanyang kinarga at pinaspasan during that time. Because he believed itong sanggol na kanyang kinarga ang Kristong ipinangako ng Diyos na kanya makikita sa panahon bago man lang siya bawian ng buhay. Kaya napangano makita po natin mga kapatid, the power of the Holy Spirit, the guidance of the Holy Spirit, how the Holy Spirit speaks to us, nangungusap po sa atin ngayon. Sa panahon din po natin ngayon mga kapatid bilang mananampalataya, nagbabasa tayo ng Biblia, and as we read the Bible, the Holy Spirit illuminates it. Ipinaliliwanag ng Banal na Espiritu, nililiwanag ng Banal na Espiritu ang kanyang mga salita. At habang tayo po yung naglalakad na sa iba't ibang mga lugar ng ating buhay, the Holy Spirit reminds us of His Word. Siya ang nagpapaalala ng lahat ng ito. At gusto natin makita mga kapatid, bilang mananampalataya, mula nang tanggapin natin si Kristo sa ating mga puso, ang Banal na Espiritu nagsimula ng manaan sa atin, dahil sabi ng Banal na Kasulatan, ang sino mang sa kanya sumampalataya, siya'y kinaroroonan ng Panginoon, at bilang nasa atin ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin, at bilang pinananahanan ng Banal na Espiritu, magpapahayag sa iyo ng mga kamanghamangang bagay, papatubayan ka niya sa buhay mo, kung saan ka pupunta mamaya, kung saan ka gagawin ngayon, kung anong direksyon ng buhay mo. At tandaan po natin ito, when anything that you will do today and anything that you will plan in the future, tandaan natin ito, it will point you to knowing Jesus Christ as your Lord and Savior, and to knowing Jesus more in your life. Ilalapit ka nito ng Banal na Espiritu sa ating Panginoong Kristo. Nang sa gayon, naranasan ni Simeon, kinarga niya ang sanggol, binasbasan niya ang sanggol, naranasan niya ang Panginoong Kristo. And this Christmas, anumang hinihintay mo kapatid, anumang inaasahan mo mangyari sa buhay mo ngayon, let the Holy Spirit guide you. At bigyan ka ng Panginoon ng kanyang gabay sa magitan ng Banal na Espiritu, ano bang magaganap sa buhay mo ngayon sa araw ng Kapaskuhan. Hindi natin alam, ano ang plano mo ngayon? Anong plano mo sa araw ng Pasko? Anong plano mo sa susunod na taon? Anong plano mo sa mga darating na mga araw? Hayaan po natin ang Banal na Espiritu ang manguna sa atin, dahil yun po ang diwa ng Kapaskuhan. Ituro ka ng Banal na Espiritu sa Kristo ng Pasko. At maranasan po natin ang kanyang pagpapala na si Kristo po hindi lang sinilang. Katulad sinabi ni Simeon, yung kanyang pinahayag niya na yung mangyayaring kapighatian nitong si Maria, dahil mapapako ang ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. Gusto kong sabihin, hindi natapos sa Pasko, hindi natapos sa kapanganakan niya ang Pasko. Ang Pasko ay nagpatuloy hanggang doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, I hope naranasan natin ng Panginoon ngayon sa Kapaskuhan ito. Naghihintay ka ng mga bagay, naghihintay ang Panginoon sa iyo na iyong sundin ang kanyang plano sa iyong buhay. At umaasa tayo sa gabay ng Espiritu, maranasan po natin ang kanyang yung kalooban sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin ng ating Panginoon. Again, let the Holy Spirit point you to the Christ of Christmas. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa umagang ito, sa pagkakataon na muli kami nagkatipon-tipon at nagbulay-bulay ng iyong salita. Loobin mo Panginoon, katulad ng karanasan ni Simeon, ang Banal na Espiritu mo ang magturo sa amin sa patuloy na yung pagkakilala sa iyo, aming Panginoon sa Kristo. Pinupuri po namin kayo sa umagang ito.
Mangusap po kayo at magturo sa amin at umaasa po lahat na aming natutunan ay nagsilbing kalakasan sa aming pang-araw-araw na buhay. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoon Jesus.